21. No. So, Bible na. And when they drew unto Jerusalem and were come to unto the Mount of Olives, then sent Jesus to this. Hanggang 15 tayo. Saying unto them, go into the village over against you, and stairway you shall find an ass tied and a colt with hair, loose them, and bring them unto me. Okay, sa akin na lang. At kung ang sino man ay magsabi sa anuman sa inyo, na anuman sa inyo ay sabihin ninyo, kinakailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanyang dinala sila. For nangyari nga ito upang matupad ang sinalita ng pamamagitan ng mga propeta na nagsasabi, sabihin ninyo sa anak na babae ng sayo, narito ang hari mo'y pumaparitong sa inyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. At nagsiparoon ang mga alagad at ginawa ang ayon sa ipinagutos sa kanila ng Panginoon ni Jesus, at sa kanilang dinala ang babaeng asno at batang asno, at ibinigay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit, at dito siya ay sumakay. Dito si Jesus ay sumakay sa batang asno, at nilakad sa daan ng kanilang mga kalalakihan, bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit, at mga iba'y nagsiputol ng sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan, at ang mga karamihan na nangasaunahan niya at nagsisunod at nagsisigawan na nagsipagsabi, Hosana, Hosana! Mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, Hosana! Ang sabi ng mga tao. At nang pumasok si Jesus sa Jerusalem ay nagkagulo ang buong bayan na nagsasabi, sino kaya ito? At sinabi ng mga karamihan, ito'y ang propetang Jesus na taga Nazaret. At pumasok si Jesus sa templo ng Diyos at itinaboy niya ang lahat na nagsisipiling at nagsipagbili sa templo, at ginulo niya ang mga dulang ng mga mamamalit ng salapi at mga tupa at mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. 13, at sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawagin bahay panalanginan. Dapat ginawa ninyong yungib ng mga tulisan. At nagsilapit sa kanya sa templo ang mga bulag at mga pilay, at sila'y kanilang pinagaling. 15, datapat nang makita ng mga punong saserdote at mga eskriba ang mga kababalaghan bagay na kanyang ginawa, at ang mga batang nagsisigawan sa templo at nagsipagsabi, Hosana sa anak ni David, ay nagalit sila. Okay? At purihin ang Panginoon, tayo po ay manalangin at ipanalangin natin sa Diyos na bigyan tayo ng kaunawaan sa mga bagay na ito nung pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Okay? At manalangin tayo at panalangin natin sa Panginoon. Amang Banal, salamat po sa iyong salita na ibinigay mo sa amin, Panginoon, sa kanyang ginawa sa kapanahunan niya. Siya'y pumasok sa Jerusalem upang maghayag ng paglaya ng Israel. Ngunit, Panginoon, sa templo ay meron na nangasaktan ang kanilang puso. Ngunit ang mga bata ay nagpuri at naglingkod sa Panginoon. Sila po ay nag-awitan, nagpapasalamat sa Diyos sa pangalan ng Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, linawagin mo, paglinawin mo ang aming mga kaisipan, ang aming puso sa mga bagay na ito, na ito'y katipo sa aming panahon, na ikaw ay pumapasok sa templo para maglinis, mag-alis ng mga maruming bagay
sa bawat isa. Mang Banal, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Pagpalain mo kaming lahat. Maunawaan namin ang pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Salamat po Diyos. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapapansin po natin dito sa panahon nang ang Panginoon Kristo mayroon na siyang mga alagad. Siya po ay nagsama ng mga alagad papasok sa Jerusalem. Sapagkat ang gusto niya pagpunta niya sa Jerusalem, maganap na ang utos ng Diyos na gagampanan niya yung paglilinis sa templo sapagkat ang templo ng Diyos nabusabos na sa panahon ngayon. Amen? Ang templo ng Diyos nabusabos na sa panahon ngayon. Sa pamamagitan ng mga saserdote, hindi matatapat sa paglilingkod sa Diyos. Kung matatapat sila sapagkat nagsasabat sila, nanginginin sila ng mga kautusan ng Panginoon. Ngunit pagdating ni Kristo na siyang sinugo ng Diyos para magpahayag tungkol sa Sabat, sa kaligtasan nila, tinanggihan ang Panginoon. Okay? Mapapansin natin dito mga kapatid, nung pagpasok ni Kristo sa Jerusalem, doon sa Jerusalem, nasa bundok si Jesus at ang kanyang mga alagad, natanaw ni Kristo ang Jerusalem. At mayroon siyang nakita na isang asnong nakatali na mayroon batang asno. Amen? Ano nangyari sa asno na bata? Kinuha at may-ari noon. Ang sabi ng Panginoon sa mga lado, pumunta kayo roon at sa daan makikita nyo nakataling asno at mayroon batang asno. Kunin nyo yan. Kapag may sumita, sabihin nyo, sabi ng Panginoon sa mga alagad, kailangan ito ng Panginoon. Yung may-ari ng asno, walang tanggi. Mapapasin natin, walang tanggi. Bakit? May kapangyarihan yung sinabi ng Panginoon na nandun sa mga apostol. Amen po ba? Walang reklamo, pinadala ng may-ari yung asno. At anong ginawa ni Kristo sa asno? Sinakyan. Ang mga batang asno. Ay yung asno, tipo sa atin yun. Amen po ba? Pwede ka bang masakyan ni Kristo? Amen. Para mag-evangelist ka? Amen? Sino ba ang nagdala kay Kristo nung bibi pa siya? Di ba si Mary? Si Mary ay ipinaglihi niya ang tagapagligtas, pinagbuntis niya ng 9 months, at inalagaan niya yung tagapagligtas. Ay si Kristo ay tipo ng salita sa ngayon. Saan ba si Kristo ngayon? Sa puso natin, di ba? Si Kristo ba saan? Si Kristo kumakatok sa Laodicea. Sa puso. Kung sino man magbukas ng pinto at siya ay papasukin, sabi ni Jesus, magkasano kami kakain. Kailangan pala yung mga bata ang sakyan ng Panginoon. Bakit kailangan pumili si Kristo ng mga batang asno? Dahil hindi pa nasasakyan yun ng sino man. Amen po ba? Tipo ang asno sa atin ngayon. Ang asno, tipo sa mga believer na sasakyan ng Panginoon. Hindi ka sasakyan na kundi ikaw ay sasakyan ka ng Panginoon para makapag-evangelist ka, para makapangaral ka. Amen po ba? Amen. At ikaw ay tipo sa asno na wala pa nagmamayari sa iyo, kundi ang Panginoon lang dapat. Amen po ba? At ang sabi dito, sino nga nagpuri sa panahon ng pagpasok ni Kristo sa Jerusalem? Mga bata! Amen? Kaya kung mga bata dito nagagamit kayo, totoo yun na kayo nga ang ginagamit ng Panginoon para magpuri sa Diyos. Amen? Amen. May nagalit o nagpuri ang mga bata Alam niyo po ba, ang pagpupuri, nagdadala ng mensahe. Amen. Di ba? Ang pagpupuri ng Israel ay magsasabi, ito ang anak ng Diyos na namatay at muling nabuhay, nagtigis ang dugo. Binili niya sa Diyos ang lahat ng tao sa pamagitan ng dugo. Kaya purihin siya, banal-banal. Purihin siya. Amen po ba? May nagalit
Oh, okay. Ako natutuwa, mga bata marunong na mag-share. Sapagkat sila ay isang asnong bata na ang Panginoon lang ang may-ari. Amen. Kaya kung mga magulang, pag sinabi ng mga elder, mga pres, na kailangan ng bata mo sakyan ng Panginoon, huwag ka magreklamo. Amen. Tatay, nanay. Amen? Amen. Sapagkat sila ang gagamitin ng Panginoon. Ay yung matatanda sa iglesia nagalit. So dapat sa atin walang ganon. Di ba? Sapagkat totoo na sabi ng Panginoon, huwag niyong pagbawalan ng mga bata sapagkat sa kanila ako naghahari. Kaya sa inyong pagpupuri, walang hadlang at walang dapat magalit. Pero dito may nagalit. Sino nagalit sa templo? Sa 15? Mga priest. Mga priest. Mga priest. Sacerdote. Sa sacerdote, alam niyo po ba na yun ni Kristo? Sabi ng Panginoon. Si Kristo bago pumasok, umiyak siya. Nakuha niyo ba yun? Amen. Sabi ng Panginoon, Jerusalem, ilang ulit kitang kinupkop na parang manok. Although hindi manok si Kristo, kundi agila. Kasi meron tayong for living creature eh. Amen po ba? In-example lang ng Panginoon ng manok dahil malakas ang tiring niya sa kanyang mga sisiw. Nakakita niya kayong manok sa probinsya? Amen. Anong ginagawa ng manok sa mga sisiw kapag malamig na? Kapag gabi na? Inaano niya sa, pakpak niya. Oo, nilulukuban ng inahing manok yung mga sisiw para maproteksyonan. Amen? Si Kristo, papunta sa templo sa Jerusalem, umiyak siya. Sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, ilang ulit kitang kinupkop, ayaw ka. Ayaw mo. Pabayaan kitang mawasak ang templo mo, sakupin ang bayan mo, at gibain ang templo mo. Sapagkat maraming mga sinugo sa iyo, pinatay mo. Amen. Amen? Tama lang. Ginawa mga church ngayon, dapat pag pumasok na doon ng mga bata at kasama si Kristo na nakasakay sa kanila, di ba? Ay hindi nila patayin, kundi i-welcome dapat dahil may dala silang pagpupuri sa Panginoon. Amen. Amen? So nakita natin dito na ang mga bata ay nagpupuri sa templo. At alam niyo po ang ginawa ni Kristo pagdating sa templo. Sandali lang, nagkahalo-halo na yung... gusto kong tungkulin yung dalawa na pagpasok ni Kristo sa templo, dahil dito sa pinasa natin, anong ginawa ni Kristo sa templo? Ang templo ay banal, di ba? Panalanginan. Amen. Bakit ang templo ng Jerusalem, nandun ang mga paninda, mga tupa, mga kalapati, mga baboy, mga kung ano-ano, may anuhan pa ng pira, Money changer. yung palitan. Para money changer na yung templo sa lugar ng Jerusalem. Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha siya ng lubid ng mga tupa at ang ginawa niya, pinagtataob niya yung mga lamisa. Pagkatapos ay pinagkagupit niya at nagsitakbuhan yung mga tao na nagbibinta sa lugar na yon. Ang sabi ng Panginoon, di ba ang aking bahay, ang bahay ng aking Ama ay dapat bahay panalanginan. Amen. Hindi bukad ng mga magnanakaw, mga tulisan. Ang pagpunta ni Kristo sa Jerusalem para linisin yung hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen po ba? Kaya pag nasa templo tayo dapat ay kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Kasi hindi lang tayo naglilingkod, sumasamba pa tayo. Yan ang sinasabi dito. Ngayon, ano ang sabi? Anong ginawa ni Kristo dito sa, pumasok sa 12, sabi rito, at ang sabi pa nga dito sa 10, si Kristo nga ang propeta. Sabi ng mga Hudyo na iba at mga bata, ito ang propeta ni Jesus, nagkagulo yung bahay. Kasi dumarating na ang hari. Hari ng mga hari, King of the Jew. Lumapit na si Kristo at nasabi nila, kuha tayo ng mga palaspas.
kumuha sila ng palaspas, nilata, at dumaan ang Panginoon. Pagpasok sa Jerusalem, pinagtataob niya yung mga paninda. Lahat ng kalakal na doon sa loob ng inalis ng Panginoon. Nagkahali ng Panginoon. Pagkatapos, pagpasok na sa templo, nagpuri yung mga tao. At ang nangyari, yung mga saserdote nagalit na. Amen? So kaya yung mga bata, dapat nandito lagi, umaawit, kumakanta, at sila bumaback up. Yung mga matatanda naman sa church, mag-back up din na umawit. Kanina maganda ang kantahan natin, walang practice yun ha. Talagang tuloy-tuloy, ganda yung natin. Kantahan, talagang nakakapangilabot. Dahil nadadama mo ang presensya ng Diyos at sa pagdaloy ng kanta. Amen. Na maayos naman. Amen? Amen. Yun ay kalugod-lugod sa pandinig ng Diyos. Amen. At nakikita pa tayo na tayo lahat ay kumakanta sa Kanya. Nagpupuri sa Kanya. Amen. So maganda na ang microphone. So pagandahin pa natin kasi sabi ni Pastor Leto, bibili pa tayo ng bass guitar amplifier. Kasi so bukas inilipat ko na dito ang para malakas na dito ang tunog. Okay? So yun. Kaya ang pagpupuri natin sa Diyos hindi nalilimitahan. Amen. Kaya nga lang tayo matatanda, hindi na tayo nagpupuri gaano. Pero umawit tayo sapagkat itong for living creature, sila po ay mga nagpupuri sa Diyos. Pero anong meaning ng for living creator? So mamaya na po, tatapusin ko muna ito. Baka sasabihin ng iba, so nagsalita akong baka, pero sa Bible may baka. Sabi ng Diyos, baka ako'y dumating, saktan ko ang lupa ng sumpa. Kaya ipapahayag muna ng mga prophet yung aking gusto sa mga tao. Yun na nga, mula noon hanggang ngayon, pinapahayag ang salita ng Diyos para marinig natin at wala na tayong maidahilan sa Diyos. Narinig na natin. Okay? Meaning in attribute at for living creator. Yung for living creator, ano po daw yun? So babasahin ko lang po yung Matthew 23 verse 37. Okay, dadagdagan natin yung sinabi ko kanina na noong ang mga batang sanggol, yung ang mga bata ay nagpuri sa Panginoon, maraming nagalit sa templo. Ang mga nagalit sa templo ay mga saserdote. Amen? Anong ginawa ng mga saserdote? Sa Matthew 23 verse 37. So hanapin po natin, 34 muna. Ito, mabigat ng Panginoon sinabi doon sa templo. Sabi niya, kayong mga ahas, kayong mga lipi na mga ulupong, paano makakawala kayo sa kahatulan sa impyerno? Sino sinasabi ni Kristo mga ulupong? Mga ahas. Yung mga saserdote sa templo. Kasi naggalit sila kay Kristo. Amen? Amen. Inawa, sa atin walang magalit kapag ang mga anak natin naglilingkod sa Diyos. Amen? Nagpupuri sa Diyos. Umaawit sila, sumasampa sila sa Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos. Dapat tayo mga magulang ang magpasya na sila'y maglingkod. Amen? Amen. Nakakalungkot nga, yung aking mga anak minsan wala talagang So, tuloy-tuloy lang tayo. Dahil hindi naman lahat ng anak sumusunod. Kasi may pamilya na rin sila. Mayroon naman ayaw talaga sumunod. Kaya, hayaan mo muna sila. At ang gawin na lang, ipag-pray. 34, ang sabi ko rito, kaya't narito, sinusugo ko sa inyo ang mga propita, ang mga patnas na lalaki at mga eskriba. Ang mga, 34, mga propita at mga pantas na lalaki at eskriba, ang mga iba sa kanila ay inyong pinatay at ipinako sa krus. Amen? At ang mga iba sa kanila ay inyong hinampas sa inyong mga sinagoga at sila ay inyong pinagbuhusik sa bayan-bayan. Tingnan niyo yung mga ginawa ng mga saserdote? Persecution sila sa mga naglilingkod sa Panginoon, sa mga taong nagtatapat sa Panginoon. Dalawang makikita dito.
nagpe-persecute at saka pinipersecute. Saan kaya tayo dito? Yung pinipersecute, yung nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Nagbibigay sila ng buhay sa Panginoon. Amen? Taas ang kamay. Tama ba? Amen. Tama. Kaya dapat tayo ay hindi nagpe-persecute. Amen? Amen. Kung mayroon gawain sa Panginoon, hindi tayo nagpe-persecute, kundi sumusuporta pa tayo para paglingkuran ng ating Diyos. Amen? Amen. Sabi dito, sa mga sinaguga nila, mga sinaguga nila, 35, upang mapuno, mabuko sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos sa ibabaw ng lupa, buhat sa dugo ng matuwid na si Abel, hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias, na pinatay ninyo sa pagitan ng santuaryo at ng dambana. Kahit sa loob pala ng templo, may pinapatay sila. Yung mga saserdote, amen. Literal yun. Dito, spiritual naman sa ating panahon. Kasi takot naman ang tao pumatay. Amen po ba? Ang pagpatay dito, yung paghadlang sa spiritual ng mga bata na naglilingkod. At sila ang asno ng Panginoon. Amen? Amen. Mas mapalad pa yung mga bata sapagkat sila'y nagagamit bilang asno ng Panginoon. Eh yung matatanda, asno ba tayo ng Panginoon? Di ba dalawang asno? May bata, mayroon din inahin. Dapat yung bata at saka inahin magkasama. Amen. Amen? Praise God sapagkat time of Palm Sunday. Ay natutuwa naman ako dahil nanay at mga bata nandito. Pero iilan lang tayo. Nakakalungkot eh. Dapat naintindihan natin na yung sasakyan ng Panginoon, hindi lang yung bata, kundi yung matatanda din. Amen? Walang tutol, magkasama sila. TikTok ka naman. Ay totoo ngayon, magkasama na eh. Si Brother Paton, Brother Eric. So, nag-house po ako, si Brother Minan. Eh ako lang ang hindi yata araw-araw eh. Talagang hindi. So siguro, pag tapos na kayo, ako naman, babangkang. Amen? Oo, lahat tayo. Ibig sabihin, kung nawala na naman kayo, na duty kayo, na ibang duty, ako naman. Amen. Kasi pare-pareho tayo, di ba? Yes. Bilang asno ng Panginoon, sasakyan ng Panginoon, dapat tayo kagamit-gamit ng Panginoon para doon sa Jerusalem. Ano yung Jerusalem? Mga tao, multitude of people. Amen? Naniniwala po ba kayo, Jerusalem, multitude of people? Pagpasok ni Kristo sa isang tao, maraming mga kasalanan, maruruming bagay sa kanya, maalis. Dapat walang magalit doon. Amen po ba? Sapagkat tayo ay tinutuwid katulad ng templong literal. Ang templong literal na marumi, lilinisin. Amen? Tulad dito, pag may karakter, marumi at may mga dumi dyan. Dito may dumi ng pusa eh. So, kalahati lang. Hindi ko alam po. Okay? So, nililinis, sinaalis. Amen po ba? Yung isang Kristiyano, bilang siya yung Jerusalem, bilang siya yung dagat ng Panginoon, tubig ng Panginoon, sila ay nililinis. Kaya tingnan nyo, yung sea of glass, ito yung mga mananampalataya na malinis. Amen. Like ang kristal, nagliliwanag. Amen po ba? So, yun po, yung nakikita natin. Ay, di pa natin natapos pala, no? Hanggang 37 pala yun eh. Napansin lang natin dito, yung mga sacerdote nagalit sa mga nagpupuri at naglilingkod sa Panginoon. Bata o matanda, kailangan sila maging kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? Dito na tayo sa 36. Katotohanan, sinabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa inyo. Ang sabi ng Panginoon. 37, ito na ang sinabi ng Panginoon sa 37. Ano ang sabi niya? O Jerusalem, Jerusalem, na pumatay sa mga propeta at bumato sa mga sinugog sa kanya. Makailan
makailan inibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng sisiw na sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw ka. Yun ang sinasabi ko kanina na sabi ng Panginoon, ang Jerusalem kinupkup ng Diyos na parang manok na inahin sa kanyang mga sisiw. Sabi ng Panginoon, ayaw ka. Sabi na rito, narito, ang iyong bahay ay iwan wasak, sapagkat sinabi ko sa inyo, buhat ngayon, hindi na ninyo ako makikita, hanggang sa sasabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Di ba kanina yung mga saserdote? Kusana, mapalad ang sinabi ng Panginoon, kasama sila eh. Pero nung naglinis na si Kristo, nagalit na yung mga saserdote. Dati nagpuri sila. Sama sila eh. Pero nung nagpuri na yung mga bata sa loob ng templo, nagalit na yung mga saserdote. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, tama ba na maraming pinatay yung mga saserdote sa templo sa panahon ni Herod? Hindi. Marami. Mula pa sa Babylon hanggang kay Kristo, maraming pinatay. Kasama na doon si Elias eh. Si Elias ay inusik ni Jezabel. Napunta siya sa kabundukan. Wala din sa kabayanan, di ba? So yung mga anak ng Diyos pala, sabi dito, bagamat sila'y nagpupuri, sila'y pinapuputan na sanlibutan. Tandaan natin, si Kristo pagpunta sa templo para maglinis at para parangalan ng Diyos. Ganon din sa ating buhay. Tayo yung templo ng Diyos, amen? Kailangan pagpasok ni Kristo, malinis ito at gagawin lang natin yung panalangin at pagpupuri sa Diyos. Amen? Yun lang dapat ang ating gagawin sapagkat tayo templo ng Diyos na binili ng kanyang sariling buhay. Okay, yun na po ang ating makikita dito sa tipo sa ating panahon. Tayo ay pinaroonan ni Kristo at kinupkup ni Kristo at ginawang bahay dalanginan. Tayo ay templo ng Panginoon. Okay? Idadagdag ko na lang po yung topic natin, no? Topic, meaning. Ano yung meaning? Ano ibig sabihin ng meaning? Yung kahulugan. Kahulugan. Ano yung attribute? Ano attribute? Katangian. Oh, manifestation, di ba? Di ba manifestation? Yes. Oh, manifestation. O character. Ugali. Karakter, di ba? Karakter, katangian. Karakter. So, characters, marami. So, yung apat na nilalang na buhay, ito po, sabi ni Brother Branham, ito po ay, o basahin natin sa Revelation. So, dapat nga, iyan ang topic ko. Pero naisali itong pagpasok ni Kristo sa templo dahil ito ay Palm Sunday. Ibig sabihin, linggo ng palaspas. Ang palaspas, ito po yung pagpupuri natin na iniwawagayway natin sa Panginoon. O, teksto natin. Teksto. Revelation 4 verse basahin natin. 4 verse 6 to 7. Templo. Ano yan? 6 to 8. M muna, tas blue. O, basahin natin. Ano ang sabi dito? Tagalog. Ano? Sige. 6. At sa harapan ng luklukan ay wali na may isang dagat na bubog na katulad ng salamin at sa gitna ng luklukan at sa palibot ng luklukan ay may apat na nilalang na buhay na puno ng mga mata sa harapan at sa Puno ilalim. ng mga mata. Puno ng mga mata. Sige, tuloy. 7. At sa harap at ang unang nilalang ay katulad ng isang leon at ang ikalawang nilalang ay katulad ng isang
tuyang baka at ang ikatlong nilalang ay may mukhang katulad ng sa isang tao at ang ikaapat na nilalang ay katulad ng isang agila na lumilipad 7 at ang apat na nilalang na buhay na may anim ng akak bawat isa sa kanila ay may puno ng mata sa paligid at sa loob at sila'y walang kahinat araw at gabi na nagsasabi banal ang Panginoon Diyos at makapangyarihan sa lahat ng buhay at mga buhay at sandalan. Okay. Pastor, Okay, ano ang nabasa natin? Ang sabi po rito, ano ang ginawa ng four living creature? hindi po kita. Hindi po kita yung Okay, ano ang ginawa ng apat na nilalang na buhay? Nagpupuri sila. Walang pahinga araw at gabi, magpakailanman. Tayo ay, gano'n din ba tayo? Natutulog? Ha? Walang pahinga, tayo sa walang pahinga. Ha? Ayan. Okay. Ay, yun. Ganda, kita. Ito ay mula 35 AD, no? Ito pagkamatay ni Kristo hanggang dito sa panahon natin, ito Laodicea. Panahon 2014. So, yung tatapat ng four living creature, balikan na rin. yung apat na nilalang na buhay, ito yung lion, cat, man, and eagle. Tama ba? Amen. Cat. So ano ba yung cat? Ang counterfeit yung counterfeit nung apat na nilalang na buhay na leon, baka, baka ng tao, saka agila na lumilipad. Ang sabi ni Brad Branham, itong apat na ito ay spiritual being na nagwagwardya doon sa templo ng Diyos sa langit. Amen? Apat na nila lang. Mayroon pa dito. So itong apat na nilalang na buhay, ito ay tipo kay Kristo, spiritual being. Spiritual being, meaning ito ay, sabi nga dito, ay ang kahulugan niyan